Inamin ng isa sa kapwa-akusado sa US trafficking case ni Pastor Apollo Kibuloy ang modus na pagpapakasal ng mga alagad ng Kingdom of Jesus Christ upang manatili sa Estados Unidos at malusutan ang immigration law. Sa 16 pages plea bargain agreement ni Marisa Dueñas sa US Attorney's Office, inamin nito na mula 2015 hanggang 2020, nilakad niya ang peking kasal sa ilan nilang empleyado sa mga alagad ng KOJC na US citizens. Si Dueñas ay isa sa 3 tumatayong administrator ng KOJC operation sa Amerika. Nag-plead guilty siya sa conspiracy charge to defraud the US kapalit ng mas mababang sentensya. Bilang kapalit, pumayag naman ang USAW na ibasura ang natitira pa niyang kaso. Ang plea agreement ay nilagdaan nitong Lunes sa Amerika sa pagitan ni Dueñas at abogado nitong si John Lettrell at si Assistant US Attorney Gregory States. Base sa original na asunto, si Dueñas at mga kapwa-akusadong sina Gia Kapagtulan at Amanda Estopare ang nagdadala ng mga alagad ng KOJC sa Pilipinas patungong US. Sinasabihan ang mga nare-recruit na magiging special guest sila sa concert na sumusuporta sa ministro. Ngunit kapag nasa US na, kinukuha ang kanilang passport at inuobligang manghingi ng donasyon umano sa Children's Joy Foundation sa Pilipinas upang magtagal sila sa US. Kinakausap ng 3 administrator ang ilang KOJC members na US citizens para sa arranged marriage. Mula 2014 hanggang 2019, tinatayang $20 million ang nakolekta mula sa mga donasyon. Sina Dueñas, Kabaktulan at Estopare ay naaresto ng Federal Bureau of Investigation sa isinasagawang raid sa kanilang simbahan sa Van Nuys noong February 2020. Si Kibuloy ay kinasuhan sa federal grand jury sa United States District Court ng Central District of California, Santa Ana, California ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Wala pang extradition request ng Amerika sa Philippine government. Nakakulong na si Kibuloy sa Custodial Center ng Philippine National Police sa Camp Crame dahil sa kasong qualified human trafficking at sexual abuse sa Pasig at Quezon City Regional Trial Court.